Umaga po sa ating lahat. Muling papasalamat po tayo sa Panginoon na narito po tayo upang gampanin po natin ang ating mga tungkulin at hindi tayo marinig ng kanyang mga salita. Noong mga nakarang linggo po ay ibinahagi po sa inyo ang aral po na nagpapatungkol sa qualities o mga katangian ng isang tagusunod ni Kristo o bilang isang Kristiyano. So magbabalik na po tayo saglit sa part 1 ng ating pag-aaral dahil natin po natin yun. At bago po tayo pumasok sa part 2 para din po sa mga kalimot o sa mga hindi po nakadala ng linggo na yun. So unang parte po ng qualities of a follower of Christ. Napag-aaralan po natin ang 4 na katangian na dapat natin isinasagawa o pinapractice po natin sa ating everyday lives o araw-araw nating ginagawa. Hindi lamang po tuwing special occasion or tuwing kailangan o tuwing linggo lang po natin na ina-apply yung mga bagay na gano'n. Pagkus dapat po ay araw-araw nating pinapakita o oras-oras po natin na pinapractice habang po tayo nabubuhay. Pero naman po natin na sa karamihan natin ay mahirap i-practice yung mga katangian ng isang true follower of Christ. Pero as time goes by, sa dahan-dahan po nating pag-aaral, dahan-dahan po nating pagbabago, na may kasama po pagtitiis, pagkatsaga, at din pa ng palataya, ay naniniwala po ako na unti-unti po natin may apply yung bawat katangian ng isang follower of Christ. So ano po ba yung mga qualities to have as a follower of Christ, no? So meron po tayo ditong checklist, no? Isang paralan po na itong listahan po natin is in no particular order po. Ibig sabihin, wala pong number 1, 2, or 3. So, kumbaga, ito po ay ating guideline o checklist na ating pwedeng gamitin upang ma-attain po natin yung mga qualities o katangian. So, nung nakarang linggo, itong po nasa kaliwa natin, ito po yung ating napag-aralan at na-discuss. So, magkaroon po tayo ng short recap about this. Unahin po natin ang love for God and others. No? Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Na mababasa po natin sa Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Ito po yung sinasabi sa English translation. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Ito din po yung shinare ni Brother Nangong kanina, no? It is a very straightforward na utos para po sa bawat isa sa atin na ibigin natin ang Diyos o ang ating Panginoon ng buong puso, kaluluwa at ating pag-iisip. At kaya hindi na ibigin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, no? So dapat po all in yung ating pag-ibig sa ating Panginoon at hindi sa kapwa, hindi nagkukulang at hindi nag-aalinlangan, no? Isang example itong pag-ibig sa ating real world application po, no, ay yung mga sundalo po natin. Isa sa mga konsepto ng pagiging sundalo ay yung pag-ibig nila sa kanilang bayan o sa kanilang bansa, na handa po silang lumaban at yun din ay sumunod. No? Ating kusunod ang obedience to the God's word. Obedience is the act of complying orders or laws sa Tagalog, pagsunod. No? Pagsunod sa salita ng Diyos. Isa sa mga katangian na dapat meron tayo bilang Kristiyano. Na tayo po ay dapat sumusunod sa bawat salita o sa Biblia. No? Mababasa po natin sa John chapter 14, verses 15 to 23. Sinabi ni Jesus, "If you love me, keep my commands." Kung inibig natin siya na totoo, ay ating tutuparin yung kanyang mga utos. At pinababo natin ang pagbasa sa verse 23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at manalahan sa Kanya." Ang umiibig kay Kristo ay siya din tumutupad sa Kanyang mga utos o salita. Ibig sabihin po, nakapaloob yung pagsunod sa salita ng Diyos doon sa pag-ibig natin sa Kanya. No? So palagi po silang konektado, yung pag-ibig at gayon din yung pagsunod. Ikatlo ay ang humility o pagpapakumbaba. No? Na mababasa po natin sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Sa English, sinasabi po, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather,
in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Sa Tagalog po, ating basahin. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili. No? So, bawat isa po sa atin, as a follower of Christ o Christian, ay dapat mayroong kababaang loob na tinataglay o humbleness na pinapairal sa ating mga buhay. No? Walang yabang, walang pagmamataas. Sabi nga nila, nabasa ko po, isang quote na sinabi, keep your eyes on the stars and your feet on the ground. No? Sabihin po, aim high, pero always be humble and keep your feet grounded in reality po. Hindi po ibig sabihin. At yung pang-apat is faith and trust in God. Ano mabasa po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sabi po doon na, for we live by faith and not by sight. So faith in God is believing Him na gagabay niya tayo, ay pagkakalog niya yung ating mga hangarin, at yun din yung pagbigay ng buhay na walang hanggan. So, tayo po ay nabubuhay sa panampalataya sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Diba? Yun po yung kung paano gumagana yung faith at yung pagtitiwala natin sa Kanya para sa ating mga buhay. No? So, ayun po yung short recap natin sa ating part 1 ng qualities to have as a follower of Christ. So, next po natin yung part 2 at isa-isahin po natin. So, unahin po natin ang willing to surrender everything. Bilang tao, darating po tayo sa point na yung lahat ng mga bagay para sa ating Panginoon ay isa-surrender natin. One good example is yung darating na yung point na yung kamatayan. No? Once na tayo po ay nasa bingit na ng kamatayan, lagi po nating, or most probably, lagi natin tinatawag yung Panginoon. No? I mean, halos naman po kapag tuwing tayo po ay nahihirapan, tuwing tayo ay nasa peligro, isa lang po natin po ang bibigyan, yung Panginoon. So, yung kamatayan, hindi siya yung may iwasan. Dahil hindi naman natin po alam kung kailan ito mangyayari sa bawat isa, no? Pero bilang tagasunod ni Kristo, kung darating sa point na gano'n, we need to give up everything, no? For Him, no matter what's the cost in our lives. Kasi, ang buhay ay nanggaling sa Kanya. No? Tulad nga po narinig natin sa mga pictures po natin about sa story ni Job. Na lagi po nila sinasabi na si Job ay hubad na siyang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina at yun din ay babalik siya sa lupa na hubad din. So, it is a good example po of surrendering. No? Magbabasa rin po natin sa Luke chapter 12 po, verse 33. 14. So, sinabi po doon sa English, in the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciples. No? Sinabi po doon ni Jesus, kung ano ba talaga ang halaga o cost upang maging alagad niya. No? Kaya din, ay sinabi din niya, ito sa isang mayaman, no? Sa story sa Bible, nagtanong yung mayaman kung paano siya makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Dahil natupad naman na po yung lahat ng utos. Mababasa po natin yun sa Mark chapter 10 verse 17. Ngunit sabi ni Jesus sa verse 21, sinabi niya sa mayaman, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. So being willing to surrender everything para sa ating Panginoon, na isang katangian pa din ng isang tagasunod. Dahil we know that everything is temporary, pero yung pagiging isa sa Panginoon, yun yung permanent natin, yun yung permanent treasure natin, kundi yung nasa langit. No? So dapat pinag-iigin natin araw-araw na magkaroon tayo ng kayamanan, hindi na sa lupa, hindi sa kayamanan para sa langit. Pangalawa, is yung bearing spiritual fruit.